magbilang at bumasa. Tuwing umaga ay namimita sila ng kanyang ina ng gulay para maibenta. At madalas si gulay ang nagtitinda sa mga bahay-bahay para may sapat silang pambili ng pagkain. Napakabait at napakasipag ni Gulay, ano? Oo nga, at di siya kayang papag-aralin ng kanyang ina. Sana swertihin din sila pagtagal ng panahon para makaahon sila sa kahirapan. Pagdating sa mga kabataan nila, si Gulay ay inaakila ng lalo na inaalat na si Gulay, ang payat-payat mo, payaso. Palibhasa, hindi ka pa siguro nakakain ng karne. Ang pamangkin ni Gulay ang dahilan kung bakit minsan ay nasa bahay na lang sila. Madalas na kapiling niya ang kanyang baso. Iyon ang kanyang madalas gawin. Ang pakanin niya mga tubuhin. Isang gabi ay nagkaroon sila sa kanyang ina. Mula noon at tulog baba, may mga butas na pinutok sa kanilang bahay. Nanay, bakit naging ganito ang ating buhay? Ibang-ibang katalinuan ng buhay natin kaysa sa ito na narito sa ating lugar. Parang tayong hinahirap. Anak, iniwang kasi tayo ng iyong ama. Kaya hindi na rin ako na makit-aral ng aking mga magulang. At kung ka at pahinga ko ang aking namana sa aking mga magulang. At hindi ka pa pinapanganak. Ganun ba, Ina? Oo, anak. Sige, matulog mo. Kinabukasan, habang nagtitinda si Gulay, ay nakita niya ang nakadikit na tungkol sa amat na dito. Tanda, ano ito? Isang amateur singing contest. Gusto ko dito sumali at isiguraduhin ko ako ang mananalo. Pagkatapos niya magtinda ng wala, ay sinabi niya sa kanyang ina Unay, pwede po ba ako sa mga kapag-registro sa amateur singing contest? Oo, anak. Sige. Araw-araw, pinagpapakita si Gulay sa kanyang ahon. Inuulit-ulit niya ang pagpapatugtog at pagsabay sa kantana hanggang sa makabisado niya. Isang araw, bago ang pagpapala ay usap-usapan na ang mga problema ng magulang. Tumataginti ng 10,000 piso at para sa mananalo at libreng paaral hanggang ulit. Nakalaman ni na Alan at Fidel na kasali si Gulay, agad ay pinaliit ng mga ito ang kanyang kakayahan. Gulay, kasali, ay marami ng tayo dyan. Ang narinig ko lang, nakakataya. Ang tao ko, ibig po ng gulay. Ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba?
At ang huling kalok sa aking paligsahan si Lea Santo. Talay mo sa pagmamalis ng iyong paghayo, ang pangako na walang hanggang-wakas. Pangako mo sa mga ang tilang puso, ang hilang pangarap at ang buhay ng pagsisikap. Tanggap mo bayang iniyak, lipain mo ang nananalain sa ulan ng pagkasakay iyong makakamit at ang buhay ng bulo ng iyong pagpupuyati. Pangarap ng inang bayan tinatanggi. Ang pagkalang sa ulan ng pagkasakay iyong makakamit ang tagumpay ng dulo ng iyong pagpupuyati. Pangarap ng inang bayan tinatanggi. Ang tamis na dulo ng iyong tagumpay, ang tamis na dulo ng iyong tagumpay. Pilit na pilit sila sa boses at galing sa pag-awit ni Gulay. Nang matapos si Gulay sa pag-awit, lahat ay nagbalakbakan. At ang huling kalok sa pating pala ay wala ng bahuli si Lea Santo. Ang mga tao na nakakakilala kay Gulay ay tuwang-tuwa sa pagkapanalo niya. Na Alan at Fidel naman ay walang pinig. Nakapag-aral si Gulay hanggang kolehiyo. Nakakuha din siya ng magandang trabaho. Unti-unti ay gumanhawa na ang kanilang buhay. Ngunit kahit ganun